May isang katotohanan sa buhay ng bawat tao na madalas hindi pinag-uusapan ng bukas at malinaw. Ito ay ang kalusugan ng ating katawan pagdating sa aspetong sexual habang tayo ay tumatanda. Ngayon, bago mo pa man isara ang video na ito or mag-scroll ka palayo, nais kong sabihin sa iyo na ang paksang ito ay hindi para sa libangan o para sa kahit anong maling layunin. The video that is why para sa iyong kalusugan, para sa iyong katawan, at para sa iyong pag-unawa sa sarili mo bilang isang tao na may karapatang mamuhay ng maayos, malusog at may dignidad kahit sa anong edad. Dahil ang katotohanan ay ito. Ang kalusugan ng ating sexual na sistema ay direktang konektado sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang ating puso, utak, hormones at emosyonal na kalagayan. Hindi ito isang paksa na dapat ikahiya. Ito ay agham. Ito ay pisyolohiya at higit sa lahat, ito ay pag-aalaga sa sarili. Kung ikaw ay nasa edad na taon pataas o marahil ay malapit ka na roon, alam mo na ang pakiramdam na parang ang iyong katawan ay dahan-dahang nagbabago. Ang lakas na dati mong nararamdaman, ang sigla na dati mong tinatamasa, parang lumalayo na ito ng lumalayo. At minsan naiisip mo kung normal ba ito o may magagawa ka pa ba para mabago. Ang takbo ng mga bagay. Ang sagot ayon sa agmedisina ay oo, may magagawa ka at nagsisimula ito sa iyong plato. Ngayon nais ko munang itanong sa inyo mga kaibigan sa inyong sariling karanas. Napansin na ba ninyo na kapag kumakain kayo ng ilang partikular na pagkain, nararamdaman ninyo ang mas mataas na antas ng lakas at sigla sa inyong katawan kumpara sa ibang araw? Isulat ang inyong sagot sa komento sa ibaba. Seryoso akong nagtatanong dahil ang inyong karanasan ay mahalaga at makakatulong sa iba pang manonood na maaaring nasa parehong sitwasyon. Ngayon simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang unang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang koneksyon sa pagitan ng pagkain at ng ating hormonal na sistema. Ang ating katawan ay isang napakagandang makina na gumagana araw at gabi at ang gasolina nito ay ang mga sustansya na ating kinakain. Sa loob ng ating katawan may mga glandula na nagpo-produce ng mga hormone. Ang mga chemical messenger na nagko-control ng halos lahat ng ating mga proseso, biological mula sa ating mood, hanggang sa ating antas ng enerhiya. Mula sa ating metabolism hanggang sa ating sexual na kalusugan. Para sa mga lalaki, ang pangunahing hormone na ito ay ang testosterone. Para sa mga babae, ito ay ang estrogen at progesterone. Ngunit kahit para sa mga babae, ang testosterone ay mayroon din at mahalaga para sa kanilang sexual na kalusugan at kagalingan. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang responsable sa ating libido o sexual na pagnanasa. Sila rin ang nagpapanatili ng ating lakas ng buto, ng ating masa ng kalamnan, ng ating antas ng enerhiya, ng ating kakayahang mag-isip ng malinaw at ng ating emosyonal na balance. Habang tayo ay tumatanda, lalo na sa ilang psychological na literature, kahit ang terminolohiya ay nagbabago pa rin sa medisina. Para sa mga babae, ito ay mas kilala bilang menopause. Ang mga pagbabagong ito ay natural at hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Nangangahulugan. Lamang ito na ang ating katawan ay nangangailangan ng mas espesyal na pag-aalaga at mas maingat na nutrisyon. Narito ang isang mahalagang katotohanan na maraming tao ang hindi alam. Ang iyong katawan ay gumagamit ng mga particular na nutrients o sustansya mula sa pagkain para gumawa ng mga hormone. Ang prosesong ito ay tinatawag na biosynthesis. Ang testosterone halimbawa ay ginagawa mula sa kolesterol. Oo, mula sa kolesterol at sa tulong ng mga vitamin at mineral tulad ng zinc, magnesium at vitamin D. Kung wala ang mga sustansyang ito sa iyong diya, ang iyong katawan ay walang hilaw na materyales para gumawa ng sapat na hormone. Isipin mo ang isang carpenter na walang kahoy kahit gaano siya kagaling. Kung wala siyang materyales na gagamitin, hindi siya makakalikha ng anuman, ganun din ang ating katawan. Kahit ang ating mga glandula ay gusto at handa ng gumawa ng mga hormone, kung kulang ang mga nutrients na kailangan, hindi nila kayang gawin ito ng husto. Kaya ngayon pag-usapan natin ang mga espesikong pagkain na ayon sa agam ay nakakatulong sa ating hormonal na kalusugan, sexual na kagalingan at pangkalahatang vitalidad. Hindi ito magic food, hindi ito instant cure. Ngunit batay sa maraming siyentipikong pananaliksik, ay mga pagkain ito ay may makabuluhang epekto sa ating katawan. Kapag kinain ng regular at bilang bahagi ng isang malusog na dieta, ang unang pagkain na dapat nating pag-usapan ay ang itlog.
o ang simpleng itlog na maaaring lutuin sa iba't ibang paraan. Ang itlog ay isa sa pinaka-nutrient-dense na pagkain sa mundo. Ito ay naglalaman ng complete protein. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan. Ngunit higit pa roon, ang itlog ay naglalaman ng kolesterol. Na tulad ng ating napag-usapan kanina, ang kolesterol ay isang mahahalagang hilaw na materyales para sa production ng testosterone at iba pang steroid hormones. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Steroid, Biochemistry and Molecular Biology, ang mga lalaking kumakain ng mga itlog bilang bahagi ng kanilang regular na dieta ay may mas mataas na antas ng testosterone kumpara sa mga hindi kumakain. Hindi ito nangangahulugang dapat kang kumain ng 10 itlog sa isang araw. Ang moderasyon o katamtaman ay palaging susi. Ngunit ang regular na pagkain ng 1 hanggang 3 itlog bawat araw bilang bahagi ng balanseng ay may positibong epekto sa hormonal na kalusugan. Anong pangalawa sa ating listahan ay ang mga buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Ang mga buto ng kalabasa ay isa sa pinakamagandang natural na pinagkukunan ng zinc. Ang zinc ito ay isang mineral na napakakritikal para sa sexual na kalusugan. Ang zinc ay direktang kinakailangan ng ating katawan para sa synthesis o paggawa ng testosterone. At sa katunayan, ang mga panwaralo ay nagpapagirsa din na yung mga lalaki na may zinc sa zinc ay may mas mababang antas ng testosterone. At kapag pinuno nila ang zinc sa kanilang dieta, ang kanilang testosterone level ay tumataas. Para sa mga lalaki, ang zinc ay mahalaga rin para sa kalusugan ng kanilang reproductive system. Para sa mga babae, ang zinc ay mahalaga para sa regulasyon ng hormonal cycle at para sa pangkalahatang immune function. Ang isang dakot ng mga buto ng kalabasa, bawat araw ay maaaring magbigay ng malaking bahagi ng inyong pangaraw-araw na pangangailangan sa zinc. Ang ikatlong pagkain ay ang mga maitim na prutas tulad ng blueberries, blackberries at dark grapes. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa mga antioxidants na tinatawag na flavonoids. Ang mga flavonoids ay mahalaga para sa kalusugan ng ating cardiovascular system, ng ating puso at mga daluyan ng dugo. At narito ang koneksyon na hindi marami ang nakakaalam. Ang sexual na kalusugan, lalo na para sa mga lalaki, ay direktang konektado sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang prosesong nagpapahintulot sa katawan na magsagawa ng sexual na gawain ay nangangailangan ng maayos na daloy ng dugo. Kapag ang ating mga ugat at arterya ay malusog at malaya mula sa blockages, mas maayos ang sirkulasyon at mas maayos ang kalusugan ng ating sexual na sistema. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga lalaking regular na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa flavonoids ay may mas mababang risk ng erectile dysfunction. Ito ay dahil sa positibong epekto ng flavonoids sa nitric oxide production sa ating katawan, isang chemical na nagpapahintulot sa mga blood vessel na mag-relax at magpalawak na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan. Dr. Jose Reyes, isang endocrinologist na espesyalista sa hormonal na kalusugan ng mga matatanda, ay nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa paksa na ito sa isang conference ng mga medical na propal. Ayon sa kaniya, ang koneksyon sa pagitan ng nutrisyon at sexual na kalusugan ay hindi lang isang teorya, ito ay suportado ng daan-daang siyentipikong pag-aaral. Ang mga pasyenteng nagsasabing nararamdaman nila ang pagbaba ng kanilang libido at vitalidad, habang tumatanda ay maaaring makakita ng makabuluhang pagpapabuti sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang dieta. Hindi ito nangangailangan ng mahal na gamot o komplikadong tratamento sa maraming kaso. Ang tamang pagkain, tamang tulog at tamang ehersisyo ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. At tikafta na pekinarnays ka na rin tekuzabay teray ang bawang o garlic. Ang bawang ay isa sa mga pinakasinaliksik na pagkain sa mundo. Pagdating sa mga benepisyo sa kalusugan, mayroon itong isang compound na tinatawag na alisin na nagbibigay dito ng katangi-pang kalusugan nito. Ang alisin ay kilala para sa mga anti-inflammatory at antibacterial na katangian nito. Ngunit higit pa roon, ang bawang ay nagpapababa ng cortisol sa ating katawan. Bakit mahalaga ang cortisol? Ang cortisol ay ang pangunahing stress hormone ng ating katawan. Ito ay ginagawa ng ating adrenal glands bilang tugon sa stress, physical man o emotional. Sa mababang dosis, ang cortisol ay kapaki-pakinabang. Ngunit kapag ang ating antas ng cortisol ay mataas ng tuloy-tuloy, na nangyayari kapag tayo
ay nasa ilalim ng matagal na stress, ito ay nagdudulot ng malaking problema. Ang isa sa mga problema ay ang pagbaba ng testosterone production. Sa katunayan, ang cortisol at testosterone ay may inverse relationship. Kapag mataas ang isa, bumababa ang isa pa. Kaya ang anumang bagay na nagpapababa ng cortisol ay nagbibigay ng pagkakataon sa testosterone na bumalik sa normal na antas. Ang bawang sa pamamagitan ng alisin ay nagpapababa ng cortisol at nagbibigay ng kapaligiran sa loob ng ating katawan na pabor sa testosterone production. Maraming pag-aaral sa animal models ang nagpakita ng positibong epekto ng bawang sa testosterone levels. At habang mas maraming pananaliksik ang isinasagawa sa mga tao, ang mga resulta ay patuloy na nagpapakita ng promising na data. Ang ikalima ay ang oatmeal oats. Ang oatmeal ay hindi lang para sa almusal ng mga bata. Ito ay isa sa pinakakapakipakinabang na pagkain para sa hormonal na kalusugan ng mga adulto. Ang oats ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na avena-seed, na ayon sa ilang pag-aaral ay nagtutulong sa pagpapalaya ng free testosterone sa ating katawan. Maraming testosterone sa ating dugo ay nakatali sa isang protina na tinatawag na sex hormone, binding globulin o SHBG. Ang testosterone na nakatali sa SHBG ay hindi available para gamitin ang ating katawan. Yung mga compound sa oats ay nagtutulong na palayain ang testosterone mula sa SHBG na ginagawang mas maraming active testosterone ang available para sa ating katawan. Bukod dito, ang oatmeal ay isang mahusay na pinagkukunan ng magnesium. Isa pang mineral na mahalaga para sa testosterone production at para sa pangkalahatang muscular at nervous system function. Ang magnesium ay kilala rin para sa kakayahang magpababa ng insomnia at magpabuti ng kalidad ng tulog. At ang maayos na tulog, ito ay isang napakahalagang salik sa hormonal na kalusugan na madalas na pinipigilan natin. Ngayon, nais ko pag-usapan ng isang bagay na mahalaga bago tayo magpatuloy. Maraming tao ang nanonood ng mga video tulad nito at naghahanap ng mabilis na solusyon. Isang magic food na magre-resulta sa instant na pagbabago. Nais ko kayong maging malinaw tungkol sa katotohanan. Walang single food na magre-resulta sa dramatic na pagbabago sa loob ng ilang oras o ilang araw. Ang nutrisyon ay gumagana sa mahabang panahon. Ang mga pagbabago sa hormonal na kalusugan ay nangyayari sa loob ng mga linggo at buwan ng consistent na malusog na pagkain, tamang ehersisyo, tamang tulog at tamang pamamahalaan ng stress. Ang mensahe ng video na ito ay hindi kumain ng ito at mararamdaman mo agad ang epekto. Ang mensahe ay ang maingat at konsistenteng pagkain ng mga tamang pagkain ay magbibigay sa iyong katawan ng mga nutrients na kailangan nito para gumana ng maayos kasama na ang iyong sexual na sistema. Ipagpatuloy natin ang ating listahan. Ang ika-6 na pagkain ay ang mga honey at seeds, particular ang walnuts at almonds. Yung mga nut at seed na ito ay mayaman sa healthy fats. Ang uri ng taba na kailangan ng ating katawan para gumawa ng mga hormone, tandaan, ang mga hormone tulad ng testosterone ay ginagawa mula sa kolesterol at mga taba. Kailangan ng ating katawan ng tamang uri ng taba para mapanatili ang hormonal balance. Ang mga honey at seeds ay nagbibigay ng omega-3 fatty acids, monounsaturated fats, at polyunsaturated fats na lahat ay mahalaga para sa hormonal na kalusugan. Ang walnuts sa particular ay naglalaman ng L-argine, isang amino acid na nagko-convert sa nitric oxide sa loob ng katawan. Tulad ng napag-usapan natin kanina tungkol sa flavonoids at nitric oxide, ang L-arginine ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagsasanggalak ng mga blood vessel na mag-relax. Ito ay direktang may positibong epekto sa cardiovascular health at sa sexual na kalusugan. Ang 7 pagkain ay ang mga gulay na may malalim na kulay, luntian tulad ng spinach, kale at broccoli. Onges kultikrins to bifros at magnesium, folate at iron. Lahat ay mahalaga para sa produksyon ng mga red blood cells at para sa maayos na daloy ng oxygen sa buong katawan. Ang maayos na oxygenation ng ating mga tissue at organo ay mahalaga para sa kanilang maayos na paggana kasama na ang mga organo na responsable sa ating sexual na kalusugan. Ang broccoli sa partikular ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na indole-3, carrarvinol o I3C. Ang I3C ay nagpapababa ng antas ng estrogen sa katawan. At para sa mga lalaki,
Ang labis na estrogen ay maaaring magpababa ng testosterone levels. Sa pamamagitan ng pagkain ng broccoli at iba pang cruciferous vegetables, yung mga kulalaki ay nagtutulong sa pagpapanatili ng mas maayos na balance sa pagitan ng testosterone at estrogen sa kanilang katawan. Ang ikawalo ay ang mga bakalaw at iba pang oily fish tulad ng salmon, sardines at mackerel. Ang mga isda na ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, vitamin D at zinc. Tatlo sa mga pinakamahahalagang nutrients para sa sexual na kalusugan. Ang vitamin D sa particular ay isang napaka-interesanteng nutrient. Kahit tinatawag itong vitamin, ito ay nagsisilbing hormone sa ating katawan. Mayroon itong receptor sa ating testicular cells at maraming pag-aaralang nagpapakita na ang mga lalaking may mataas na antas ng vitamin D sa kanilang dugo ay may mas mataas na antas ng testosterone. Sa isang malaking pag-aaral na isinagawa sa GR Austria na kinasasangkutan, nagkuha ng vitamin D. Supplement ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas ng kanilang testosterone levels kumpara sa control group na hindi nagkuha ng supplement. Ang regular na pagkain ng oily fish ay isa sa mga pinakamabisang paraan para makuha ang vitamin D mula sa pagkain. Kahit na ang pinakamagandang pinagkukunan ng vitamin D ay ang araw, narito ang isang mahalagang pahinga na nais kong ibahagi sa inyo. Ang video na ito ay para sa impormasyon at edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng medikal na payo ng isang kwalipikadong doctor o healthcare professional. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga concern tungkol sa iyong kalusugan, lalo na tungkol sa iyong hormonal na kalusugan o sexual na kalagayan, pakikonsulta ang isang doktor. Ang isang blood test ay kayang sukatin ang iyong actual na hormone levels at ang isang doktor ay kayang magbigay sa unang personaladong payo batay sa iyong individual na kalagayan ng kalusugan. Ang impormasyon dito ay general educational information lamang at hindi dapat ituring bilang medical na diagnosis o payo. Ipagpatuloy natin. Ang ikasiyam na pagkain sa ating talakayan ngayon ay ang pomegranate o granada. Ang prutas na ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa ibang kultura at ngayon sinisigurado na ito ng modernong agham. Ang granada ay naglalaman ng malakas na antioxidants na tinatawag na polyphenols na nagpoprotekta sa ating mga cell mula sa oxidative stress. Isang uri ng cellular damage na nagpapabilis ng pag-aaging proseso. Sa isang interesanteng pag-aaral na isinagawa sa Queen Margaret University sa Edinburgh, Scotland, ang mga kalahok na uminom ng granada juice araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nagpakita ng pagtaas ng kanilang antas ng testosterone hanggang 24% para sa ilan. Bukod pa ron, nag-report sila ng mas mababang antas ng blood pressure, mas mabuting mood at mas mataas na antas ng enerhiya. Ito ay isang maliit na pag-aaral at kailangan ng mas maraming pananaliksik. Ngunit ang mga resulta ay nakaka-excite para sa mga siyentipiko. And ikampakin inday inway de packing mayaw ba sink na hidepa natin na ilista lalo na ang oysters o talaba. Ang talaba ay isa sa pinakasikat na aphrodisiac foods sa buong mundo at mayroong siyentipikong basehan para dito. Ang talaba ay pinakamagandang natural na pinagkukunan ng zinc sa buong mundo ng pagkain. Isang serving lamang ng talaba ay naglalaman ng maraming beses ng daily recommended intake ng zinc. And tulad ng ating napag-usap, ang zinc ay critical para sa testosterone, production at para sa kalusugan ng male reproductive system. Ngunit huwag mag-alala kung hindi ka mahilig sa talaba o kung hindi available ito sa inyong lugar. Ang iba pang magagandang pinagkukunan ng zinc ay ang karne ng baka, mga mani at seeds at mga legumino sa tulad ng garbanzos at lentils. Ngayon nais kong lumayo sandali mula sa listahan ng mga pagkain at pag-usapan ng isang aspeto ng paksa na ito na madalas na hindi nasasali sa mga talakayan tungkol sistema ng nerbiyos at ang koneksyon ng utak sa ating kabuuang sexual na kalusugan. Ang ating utak ay ang pinakamahalagang sexual na organo sa ating katawan. Ang isang patawang pahayag. Ito ay isang medical na katotohanan. Ang sexual na pagnanasa, ang kagustuhang maging malapitan ng isang tao, ang emosyonal na koneksyon, ang pisikal na pakiramdam. Lahat ng ito ay nanggagaling sa utak. Ang ating nervous system na pinamumunuan ng ating utak ay nagpapadala ng mga signal sa buong katawan na nagko-coordinate ng ating sexual na mga tugon. Ang mga neurotransmitter, ang mga chemical messengers ng ating utak,
ay may malaking papel sa ating sexual na kalusugan. Ang dopamine, ang reward chemical ng ating utak, ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at motibasyon. Ang serotonin ay nagpapanatili ng ating emosyonal na balance at mood. Yung oxytocin na tinatawag na love hormone ay nagpo-produce ng pakiramdam ng attachment, tiwala at intimacy. Ang norepinephrine ay nagbibigay ng arousal at alertness. Para sa malusog na sexual na buhay, kailangan nating alagaan ang kalusugan ng ating utak at nervous system. At muli ang nutrisyon ay may malaking papel dito. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng oily fish ay nagpoprotekta sa kalusugan ng ating brain cells. Ang mga pagkaing nagpo-produce ng tryptophan, isang amino acid na nagko-convert sa serotonin tulad ng itlog, salmon at nuts ay nagtutulong sa pagpapanatili ng maayos na mood at emotional na balance. Si Dr. Maria Santos, isang neurologist at sleep specialist ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa isang health symposium. Napakaraming pasyente ang pumupunta sa akin na nagrereklamo ng pagbaba ng kanilang sexual na interes o kalusugan. At kapag tinanong ko sila tungkol sa kanilang tulog, karamihan ay nagtatrabaho ng matagal, hindi natutulog ng sapat at nasa ilalim ng malaking stress. Ang koneksyon ay napakalinaw para sa akin bilang isang neurologist. Ang pag-aalaga sa utak sa pamamagitan ng maayos na tulog, tamang pagkain at pamamahalaan ng stress ay direktang nagpapabuti ng sexual na kalusugan. Hindi ito komplikado. Ang utak at katawan ay hindi hiwalay. Sila ay isang magkasamang sistema. Ang magandang tulog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang interventions para sa hormonal na kalusugan. Ang malaking bahagi ng testosterone production sa mga lalaki ay nangyayari sa panahon ng deep sleep. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Chicago, ang mga lalaking natutulog lamang ng 5 oras bawat gabi sa loob ng isang linggo ay nagpakita ng 10 hanggang 50 na % pagbaba ng kanilang testosterone levels. Ang pagbabang ito ay katumbas ng tino hanggang 15 taon ng pag-aaging proseso sa mga tuntunin ng hormonal na kalusugan. Pasayaan nyo ang mensahe dito ay malinaw. Ang pagkain ng tamang pagkain ay mahalaga niya ngunit ito ay kailangang kasabay ng maayos na tulog. Walang pagkain ang makakapagtama ng hormonal